Hello, hello, Capricorn Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for August 10 to 16. Naku, bagong-bagong linggo. Ano po yung mga dapat mong asahan? Alamin natin. But first, mga mahal kong Capricorn, meron tayong isang tanong, isang sagot ha. Kung meron po kayong one big question na gusto mong masagot, hawakan niyo po yan at abangan niyo po sa dulo ng ating reading. Sasagutin ko po yan by using these cards. Okay? Hintayin niyo po yan. Let's begin. Inhale and exhale your cards for the week. Nice. Siya nga pala mga mahal kong Capricorn. Alam nyo naman, ako po'y labis-labis na nagpapasalamat sa inyo dahil talagang sinusuportahan nyo ko by not skipping the ads, by liking, commenting, sa mga nagsha-share, sa mga nagbabalita na may maganda tayong reading palagi. Thank you. Kaya please continue po na huwag kayong mag-skip ng ads. Alam nyo naman, yan lang po yung tanging paraan to support me. Salamat po. So, at the background of your reading, meron kang the Three of Wands. Naku! Ito na nga sabi ko eh. Meron ka talagang hinihintay. May hinihintay ka na dumating. At yung pagdating nito, ang talagang magpapaabante sa'yo. No? Alam ko, nagtiyaga ka, nagsumikap ka, nagpakahirap ka dyan. Ayaw mo nang bumalik sa luma. Sabi mo, pag ito dumating, wala nang urungan. Idediretso ko na to. Tuloy-tuloy na ako. You are here to expand, to grow, no? Parang pinapalaki mo na yung buhay mo. Some of you parang babiyahe. Either lilipat ka ng ibang lugar, ibang kumpanya, ibang bansa, at meron ka lang hinihintay na go signal. Makakaasa ka na darating siya ngayon. Congratulations. Especially here. In your core energy, talagang magkatugma sila. Pareho kayo naghihintay para sa isang bagay na kapag nagbunga, you know na ito na yung next level ng life mo. Marami kang nilaan dyan. Oras, pagod, pabalik-balik ka. Minsan halos nadurog na yung pag-asa mo na parang, ano ba, hihintayin ko pa ba to? Ipupush ko pa ba to? Hindi ko na ata kaya. Pero sabi dito, kayang-kaya mo pang maghintay. Malapit na malapit na malapit na. At narinig ko yung word na hinog na yung bunga. Pipitasin mo na lang siya at kakainin mo na lang siya. Parang ganon. So, wait for the big surprise this August 10 to 16. Ang mga pinagtiyagaan, makakarinig ka ng tawag, email, text, or kompirmasyon na nandyan na. Maaring exam result or interview result, or naghihintay ka ng pera, naghihintay ka ng bayad, it will come now. Okay? Clarify natin. The Seven of Pentacles, meron kang the Hermit card. Yes, for a very, very, very long time na parang nasa dilim ka, no? Na parang unfamiliar, walang kasiguraduhan, walang katiyakan, pero sabi ko nga ngayon, uy, kaching-kaching, paglago, abundance, dahil inalagaan mo, dahil ginawa mo ang lahat talaga para magbunga siya at magkaroon siya ng saysay sa buhay mo. Ayan, hindi ka na malulungkot, hindi ka na mag-iisa, hindi ka na nandyan sa dilim. Liliwanag na yung isang aspeto ng buhay mo na parang unti-unti ka nang nawala ng pag-asa. Pero ngayon manunumbalik yung pag-asa dahil meron ng magandang mangyayari. Nako, pag-unlad ang kapalit ito para sa'yo. So congratulations, you did it. Nagawa mo, nagsipag ka, at here you are enjoying the fruit of that labor. Congratulations. So, tanungin kita ngayon, mga mahal kong Capricorn, ano ba tong hinihintay mo? Ano ba tong inaasahan mong dadapo ngayon? Comment down below, dali i-manifest natin yan para maganap para sa'yo. Okay? Para makuha mo na talaga ngayon. In the area of what you need to focus on, meron kang the Page of Wands. Sabi dito ng yung spirit guides, hindi pwedeng duwag. Hindi pwedeng matatakutin. Kung ano yung opportunity na nasa harapan mo, kung ano yung balak mong gawin, kung ano yung balak mo simulan, maging optimistic ka,
maging go-getter ka, try mo lang. Subukan mo lang, Capricorn, para makita mo kung ano ba yung dapat kong abutin. Hanggang saan ba yung extent ng pwede kong maliparan or makuha. No? Parang ganyan. Sinasabi dito ng yung spirit guides na kailangan mong ihanda ang sarili. Kasi marami kang mga dapat um, suungin moving forward, no? Pero kung meron kang fighting spirit at saka kumpiyansa na kaya ko to, magagawa ko to, handa ako, kung ano man yung kakaharapin ko, ready ako, no? Kung meron kang mga ganong mindset, nako, wala kang dapat ipag-alala. Nakita ko dito na parang meron kang balak planuhin sa isang bagay. Pero para nagumuni-muni ka pa, nag-iisip-isip ka pa. Pero sabi dito, try mo para makita mo kung pwede 'yun, 'di ba? So, experience is your best teacher. Hanggat hindi ka kumikilos, hindi ka gumagalaw, hindi mo malalaman kung tama ba or okay ba. Okay? Page of Wands, the Five of Swords. Sabi dyan, imbes na isipin mo agad-agad yung kanigahan, why not try mo muna para makita mo na, ay, mali pala yung kinakatakot ko. Ay, mali pala yung naisip ko. Hindi pala ganun kapangit. Hindi pala ganun kahirap. Hindi pala ganun ah, ah, kapagod yung isang bagay. Example, inaay mo ngayon, halimbawa lang ha, inaay mo ngayon yung mag-apply sa call center. Sabi mo, ay, parang mahirap, parang marami atang Englishero doon, baka hindi ako makasabay, hindi naman ako kagalingan mag-English. Saka paano kung kausap ko na yung foreigner na kliyente, naku, baka matalo ako, baka mapahiya ako, baka matanggal ako. Pero lahat yan nasa isip mo lang. You don't know what will happen unless subukan mo. So pumunta ka doon, mag-apply ka, mag-training ka, so you can see kung yung bang mga maling hinala mo ay mangyayari or hindi. So wag ka muna magpakalunod sa kanigahan. You need to see it first for you to be able to know kung may papatunguhan ba yung mga takot mo. Okay? At the bottom, the Six of Swords. Kailangan mo talagang sumulong, umabante, umandar. Meron kang 6 and 6 here. Yan po yung angel number of reflection. Magbalik tanaw ka para alam mo kung ano yung dapat mong isulong ngayon. Halimbawa, nakapag-flashback ka for the past 6 years at na-realize mo, ay, okay pala ako ngayon kesa noon. So parang gaganahan ka dyan para i-push pa yung mga bagay na alam mong magpapaabante sa'yo kasi ang layo na narating mo, di ba? Ngayon ka pa ba hihinto or bibitaw? So once nakapag-reflect ka, you will understand kung ano yung capabilities mo, ano pa yung kulang sa'yo, ano pa yung dapat mong i-improve. So kapag nakapag-look back na, you will tell yourself na, ay, okay, alam ko na gagawin ko ngayon. Hindi ako dapat magpakalunod sa mga iniisip kong kanigahan kasi nga noon gumana eh. So gagana rin siya ngayon. Parang ganon. Okay? So, mga Capricorn, ano po yung ginagawa nyo today while watching this video? Kayo ba yung nagluluto or ready nang matulog or kakagising lang? Comment po kayo sa baba. In the area of what you need, ano ang kailangan ni Capricorn? The Two of Pentacles. Balancing buhay. Narinig ko dito na this week, kailangan daw maging matipid ka sa iyong budgeting. No? Kailangan yung iyong pinagagastusan ay yun lamang importante. Kasi marami kang expansion, paggalaw, pag-abante, kaya kailangan bantay sarado mo ngayong linggong ito ang kaperahan mo. Okay? Pinapayuhan ka rin na ayusin ang schedule. Parang gulo-gulo schedule mo. Minsan, kailangan dapat planado yan para hindi ka magagahol, hindi ka magka-cramming, at wala ka mapabayaan na bagay. Importante yan sa'yo this week. Narinig ko rin na have more time to rest, to relax. I-schedule mo yan. No? Kailangan meron kang tamang tulog, tamang pahinga. If you work hard, you also need to play hard. Maglaan ng oras para sa pamilya, para sa sarili, para maglibang. Okay? Two of Pentacles, meron kang the King of Pentacles. Sabi dito ng yung spirit guides, if you want something to be stable,
dapat nandiyan ng focus mo. At kung ano man yung mga bagay na asungot or hindi importante, wag mo munang galawin ngayon. Wag mo munang pahalagahan ngayon. Meron kang dapat na asikasuhin na importante sa'yo na doon ka muna dapat mag-focus. Kaya kailangan talaga balansehin mo. Ano ba yung mga hindi ko muna pwedeng gawin ngayon, saka na yan, saka na yan. Ito muna ang importante. Para manatili yung balanse mo, hindi ka masyadong ma-overwhelm sa sabay-sabay na ginagawa. 'Di ba? So, habang nag-uusap tayo, isipin mo na ano ba yung importante ngayon na dapat kong i-prioritize. Doon muna ako. Yung malaking chunk ng oras mo at effort mo, doon mo ilalaan. And then yung rest, yung sobrang energy, sobrang time, para sa sarili, para sa pamilya. Okay? At the bottom, the Eight of Wands. Dapat alam mo yung dapat mong pag-focusan ngayon. Sabi ko nga, know the valuables. Know the worthy of your time, energy, and money. Doon ka lang maglaan talaga, steady, undivided attention para magawa mo agad at maging stable agad sa'yo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Two of Wands. Sabi dito ng yung spirit guides, meron kang 2 and 2, ibig sabihin alignment. I-align mo ang sarili mo sa mga dapat mong gawin. Hindi pwede na paiba-iba or umaatras bigla. Alam mo naman kung ano yung dapat mong gawin, pero umaatras ka. Kailangan baguhin mo yan. Sabi dito with a Two of Wands, panahon na for you para planuhin yung pag-abante kapag nagbunga to. No? Sabi ng yung spirit guides, kapag nagbunga yung isang bagay, actionan agad. Kailangan ready ka na kunin yung responsibility at tumulay na sa bago. Example, you've been waiting for a call para sa isang slot sa isang public school. Halimbawa, teacher ka. And then, naghihintay ka ng tawag. Sabi mo, ano ba yan? Licensed na ako. Gusto ko nang makapasok sa public. I want this, I want this. So kapag tumawag, ayan, maliliwanagan ka na, yes, may slot pa daw para sa akin. Pwede akong pumunta. So good. Huwag kang matakot na kumawala sa comfort zone mo. Kahit hindi ka pa sure, kahit wala kang kaalam-alam sa dadatnan mo doon, pumunta ka. Sugurin mo. I-risk mo yon. Para nang sa ganon, masulit or magkaroon ng worthy na outcome yung paghihintay. Parang ganyan. So kapag dumating, grab agad, ilaban agad para magkaroon ng advancement at a growth sa buhay mo. Both cards talaga are telling me na meron sa inyo babiyahe. Either lilipat ka ng ibang lugar, ibang bansa, ibang kumpanya, talaga naghihintay ka lang ng go signal. Naghihintay ka lang ng pagklaro, no? Sabi mo, pagklaro na yan, pag nagbunga na yan, pag okay na yan, saka ako lalarga. Parang ganon, no? So congratulations. Kung ano yung kaliwanagan na yan, darating yan. The confirmation will come and the go signal will come. Two of Wands, the Six of Swords. Talagang sabi dito, paabante, paabante, paabante. Aalis ka na doon sa lugar or mga sitwasyon na alam mong hindi na para sa'yo. Wala nang saysay, wala nang pag-abante. Kaya ready ka nang pumunta sa alam mong doon ka mag-excel. Congratulations. Emperor card at the bottom telling you, magpakatapang, disiplinado, maging wais ka at panghawakan mo yung buhay mo. Hindi pwedeng nakadepende ka sa iba. Hindi pwedeng maghihintay ka lang na approval ng iba. Kailangan dito, meron kang paninindigan. Meron kang independence na kung ito yung gusto kong gawin, aandar ako, matupad lang siya. Okay? In your near future, heto ka, you will celebrate. Celebrate, celebrate, celebrate. Aanihin mo kung ano man tong mga sinakripisyo mo dito. Okay? Naghintay ka, nagtiyaga ka, sabi mo, hindi, kakapitan ko yan, aalagaan ko yan hanggang sa magbunga. Lumiwanag dahil hinog na siya. Dumating yung hinihintay na balita. Kaya wag na magpakanega, suungin. Balansehin ang buhay. Itabi muna yung mga hindi importante para lumago yung mga dapat lumago ngayon ng tama. Be hands-on, be practical, be logical sa pag-aalaga niyan. Aabante ka, kakawala sa comfort zone, dire-diretso. And here you are.
aanihin mo yung magandang bunga sa mga ginawa na yan. Kaya you will call your friends, you will call your family na parang yes, family, friends, andito na, successful na, okay na. At wala kang pagsidlan ng saya dahil sabi mo, sulit lahat ng pagod, sulit lahat ng sinakripisyo, sulit ang paghihintay. Ngayon pa lang kinakongratulate na kita and enjoy this great gift para sa'yo. Three of Wands, dalawa kunin natin. The Six of Pentacles and the Nine of Wands. Dahil hindi ka sumuko, hindi ka bumitaw, nilaban mo siya, ayan, napasa kamay mo, binigay daw sa'yo. Parang ito ay what you have given will be returned. Kung ano yung binigay mo, nagpakapagod ka, nagpakasipag ka, sisipagin din yung grasya na dumapo sa'yo. Pero kung naging tamad ka at nag-quit ka, mag-quit din sa'yo yung kapalaran, di ba? So ngayon, wag sumuko, wag bumitaw, ipakita mo kay universe na ready ka sa kahit na anong bagay. At ipakakaloob din sa'yo yung ani na talagang deserve mo. So congratulations. At the bottom, meron kang world card. Completion. No? Pagkatapos ng hirap, pagkatapos ng problema, naabot mo, na kompleto mo. So congratulations. Success, acknowledgement, accomplishment will be here. Next portal na. Next level na tayo ng buhay. Kaya nakaya mo, nagawa mo. Okay? In your challenge, meron kang the Knight of Swords. Sabi dito, medyo kukupad-kupad ang feeling dito. Yun ang problema mo this week. Na parang, hala, dumating na, anong gagawin ko? Ala, nagbagal ka pa. Kasi nga, na-overwhelm ka eh. Nahatakot ka eh. Alam mo yung feeling na matagal mong dinasal, matagal mong hiniling, na kapag nandyan na, nakaka-froze pala, parang naninigas ka na parang hindi mo alam kung anong gagawin ko, nandyan na pala. Parang ganon. So, kapag dumating, have some energy, have the stamina to really go for it. Ilaban, sugurin, huwag magsayang ng oras. Puntahan mo. Charge forward. Ito na yung chance mo. Okay? Kaya kapag dumating na yung balitang yan or bunga na yan, mindset ba? No? Be on your mind, be on your toes, and be present para aksyonan mo siya agad-agad. Okay? The Knight of Swords, you have the Two of Swords. Yes, kapag dumating, mag-decide agad. Hindi pwedeng, ay hindi ko alam, ay hindi ako sure, next week na lang. Kailangan decisive ka ngayon. Kapag nasa kamay mo yung issue, nasa kamay mo yung material, kapag nasa kamay mo yung obligasyon, actionan agad, mag-decide ka. At the bottom, Chariot. Aatras or abante? Matatakot ka ba or gagalaw ka? Yan ang problema mo ngayon. Halo-halong emosyon. Na parang hala, dumating, kailangan ko na magmadali, kailangan ko ng kumilos, pero teka, gagawin ko na ba or bukas na lang? Meron kang ganyang kaba. Kaya kailangan dito, palaban ka. Kapag Chariot, ibig sabihin, nasa kamay mo yung manibela. Ikaw ang magde-decide. Are you gonna push forward or uurong ka? Ikaw ba'y maduduwag or talagang sabi mo, sige, it's now or never, lalaban na ako. Parang ganon. Okay? In your fortune, meron kang the Six of Swords. Pag-abante and katahimikan. Parang lalayo ka na sa mga bagay na alam mong toxic or mahirap or parang feeling mo wala ka na mapapala doon. Parang sabi mo, time na to move on. Time na to find what is really for me. Ayoko nang magtiis sa isang bagay na parang nanliliit lang ako sa aking sarili. Or wala nang paggalaw, parang sabi mo, move on na. Kahit di ako sigurado, aandar na ako. At dito ka tunay talagang makaramdam ng payapa, contentment, satisfaction, walang gigil, walang stress, parang ganon. No? So move forward, panahon na to para iabante ang buhay. Okay? Narinig ko rin dito parang may ticket na darating, lalarga na kayo, aabante na, meron ng kumpirmasyon, wala nang harang, parang ganon. Kaya payapa kang aandar. Okay? Six of Swords, the King of Cups. Parang
this time around, ipa-prioritize mo na lang yung katahimikan ng buhay mo kaysa humalo or sumama or makigatong sa mga bagay na toxic, stress-inducing na mga bagay-bagay sa buhay mo. Na parang ayoko nang makisama dyan, ayoko na makigulo dyan, gusto ko na yung tahimik lang ang buhay ko, ayoko na ng magarbo, ayoko na ng marami nangingialam, I want to have a peaceful, quiet, happy life. Kaya kung ano man yan nasa puso mo, parang ipaglalaban mo. Dahil alam mong nandyan yung happiness, nandyan yung contentment, nandyan yung katiwasayan. Narinig ko na parang meron ka makakausap eh. Isang taong very, very, alam mo yun, masarap kausap, magaling magpayo, parang mako-convince ka niya na, sige na nga, move on na ako. Sige na nga, lakad na ako. Sige na nga, abante na ako. Parang ganon. At the bottom, justice. Makikita mo yung buong katotohanan na parang, okay, ito pala yung reality, ito pala yung wala na akong aasahan dyan, move on na ako. Parang natanggap na ng puso mo kung ano yung mali sa isang bagay at pupunta ka na talaga sa para sa'yo talaga. The reality of your life, bubulaga sa'yo yan ngayon eh. Na parang, okay, ito pala yung truth, ito pala yung illusion, buwagin natin yung illusion, dito na ako talaga sa reality ko. And you are giving yourself that justice. Kung ano man yung pinagkait sa'yo dito na parang unfair, hindi maganda yung trato, hindi maganda yung pinatungo sa'yo. Ngayon sabi mo, pupunta na ako sa kung saan patas. Kung saan hindi ko kailangang magmakaawa or lumuhod or magtiis. I want a peaceful, better life for myself. Parang ganon, no? So congratulations. Iyan ang kinin mo yan. I-claim mo na yan. In your divine messages, meron kang the Ace of Cups. Sabi dito, importante, sinusunod mo ang puso mo. Kung saan ka maligaya, kung saan ka masaya, kung saan ka parang feeling mo mag-excel ka, puntahan mo. Honor what makes you happy. Importante yan sa'yo this time. Okay? Clarify natin. The Ace of Cups, you have the Three of Wands. Sabi dito, patungkol sa mga hinihintay mo, pagdating sa mga bagay na gusto mong puntahan, gusto mong abutin, continue hoping to get that. Huwag mawala ng pag-asa. Kung talagang mahal mo yan, nasa puso mo yan, hintayin mo, sugurin mo, antabayanan mo. Kasi alam kong dyan ka magiging maligaya, dyan ka uunlad. Knight of Cups, yes, your emotions. Kapag alam mong iyo. Kapag alam mong akin yan, ipaglaban mo siya. Kaya importante dito, Capricorn, alam mo sa puso mo na ito talaga yung nais mo. Walang kahit sino man ang pwedeng magpabago ng isip mo eh. Because you know in your heart, this is mine. So fight for it. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have flag. Do not be tempted to lower your standards. Yes, wag mong hayaang nasa maliit ka lang. Kung kailangan mo umalis para makuha talaga yung para sa'yo, gawin mo. No? Wag kang mag-settle for less. Okay? You also have hand in need of help, assistance, and guidance. Sabi dito, meron talagang taong tutulong sa'yo para paliwanagan ka or payuhan ka or i-assist ka. Wag kang mag-alala, may taong darating para umagapay sa'yo. You also have casket, someone's going out of your life or the end of a situation. Meron ka talagang bibitawan ngayon para i-prioritize yung isang bagay. Kaya panahon talaga to for you, Capricorn, to really focus on one thing. Kung ano man yung mga hindi importante, bitawan mo yan para hindi ka magahol, hindi ka ma-burn out, hindi ka mabigatan. You also have purse, pay attention to your finances. Sabi ko nga sa inyo kanina, kailangan bantayan ang pera, lumalabas saka pumapasok, magtipid para talagang mabuo mo, mapatayog mo, mapangalagaan mo. Yun dapat alagaan ngayon. Okay? Ang outcome ni Capricorn for August 10 to 16, the King of Cups. Kalmahan mo lang. Nakita ko dito na kung kalmado ka, kung relax ka, kung ano man yung darating, hindi ka mangangarag. Parang kaya ko yan, ayan dumating na, sige, tatayo na ako. Meron kang clear mind, clear heart, clear soul para asikasuhin to. No? Kaya rise above the waters. Kahit gaano kagulo ang paligid, kahit gaano kaingay ang paligid, kailangan grounded ka.
I know what to do. I know what is important. Relax lang ako. Hindi ka dapat magpaka-aligaga, magpaka-stress dahil walang magandang dulot yon. Okay? So, be brave, take a chance, gawin mo lang yung makakaya mo. Okay? King of Cups, the Five of Cups. Kung ano man yung mga nagbabago sa paligid, may umaalis, may nawawala, merong tatanggal, okay lang yun. Siguro nga hindi para sa'yo yun. And then yakapin mo na may kababaang loob itong bagong bagay. Nandiyan ang future, nandiyan ang progress, nandiyan ang tagumpay. Kaya yakapin lagi yung bago. Ha? Huwag matakot, kalmahan lang, it will be good for you. At the bottom, the Two of Wands. Panahon na talaga to para kumawala ka sa comfort zone at mag-next level yung buhay. Nandoon sa bago, yung talagang ikakasaya mo. Kaya maging klaro sa iyo yung pupuntahan, maging klaro yung goal para hindi ka maligaw, para magkaroon ka ng diretsong plano na gagana para sa iyo. Okay? Importante yan. So Capricorn, let's go na sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na ngayon. Isipin mo yung one question mo. Inhale. And exhale the answer to your question. You have the Page of Swords, the Two of Pentacles, and the Seven of Cups. At the bottom, meron kang the Chariot card. Sabi dito, abante, abante, abante. Maganda yan. Nasa kamay mo ang manibela, ikaw ang magpapaandar, ikaw ang lalakad, ikaw ang kikilos, kaya you really need to kickstart. No? Ikaw mismo ang mag-iinisyatibo para gumalaw at aksyonan to. Sabi, mahirap man, nakapagod man, kailangan mong armasan ang iyong sarili ng pag-aaral. Aralin mo siya, puting-tingin mo siya, para mabalanse mo yung sitwasyon. Hindi ka mahirapan, hindi ka mapagod, hindi ka talagang maguluhan. Because nakita ko dito na kapag sigurado ka sa kinakaharap mo, hindi ka atras-abante, hindi ka urong-sulong, hindi ka paiba-iba. So ngayon pa lang, Capricorn, sa question mo, make up your mind. Okay, make up your mind para alam mo kung paano babalansehin ang aksyon, schedule, oras mo. Kaya kapag inalam mo ng mabuti, nag-research ka, nagbuting-ting ka, hindi ka may stress because you know what to do. You know what to prioritize at hindi ka maliligaw, malilito. Charge forward, kayang-kaya mo yan. Mag-ingat ka lang. Dahan-dahan lang para walang mali, walang mintis, at walang komplikasyon. Kayang-kaya yan, okay? If you're waiting for a yes or no, the answer is yes. Pero, kailangan talaga ihanda ang sarili sa mga susuungin para alam mo naman kung ano yung pinapasok mo. Okay? Importante yan. So, mga Capricorn, ito po yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong August 10 to 16. Sa po kayo nakaresonate, comment below. Basahin ko po yan. Thank you mga mahal kong Capricorn for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.